Pinanindigan na ang pagiging bagong bayani, kung kaya naman kahit nagkakasakit na, ay binabaliwalan na lang ng mga ilan nating mga OFW. Hey guys! It's me again, ang inyong manang dabing family! Sa pag-uusapan natin ngayon guys, ay maraming makakarelate dito ng mga kagaya nating mga OFW, no? Tungkol ho ito sa kalusugan naming mga OFW. Dahil alam nyo ba, minsan sa mentalidad na ganito, na kapag wala nang nararamdamang sakit, ay hindi na bibisita sa doktor. O di ba nga, parang lang si manang ninyo. Dahil nung isang araw ay natawagan ako ng aking doktor, no? Para sa follow-up check-up ko noong mga nakaraang 6 na buwan na ako'y inoperahan. Hindi naman siya major surgery, no, kundi minor surgery lang. Dahil sa wala naman kasi akong nararamdamang sakit na dapat sana ay noong April pa ako magpapakita sa aking doktor, ay akin hong binaliwala. Kasi nga naman, di ba, alam naman natin na kapag tayo walang nararamdamang sakit ay di ba ang ginagawa natin? Binabaliwala na lang natin. So, ganyan ho si manang ninyo. At marami ho tayong mga kababayan na ganito yung sitwasyon. Ano ho? Na basta walang nararamdamang sakit, ay hindi na magpapa-check up. Di ba nga? Syempre nga naman, wala ka nga namang nararamdamang sakit. Paano ka magpapa-check up? Di ba nga? So, ito yung mga mentalidad na, alam nyo, hindi maganda sa ating mga OFW. Kasi nga, kalusugan ho natin yung nakasalalay dito. Na dapat, talaga naman, na kapag meron tayong follow-up check-up sa ating mga doktor, ay pinupuntahan dapat natin. Hindi ho binabaliwala. Na katulad ho, sabi ko nga, ulitin ko, gaya ho sa akin ngayon. Kung kaya naman nakaisip ako na i-vlog ko ito at bahagi ko sa inyo yung aking karanasan, no? Dahil sabi ko nga, wala tayong nararamdaman, huwag na lang magpakita sa doktor. Pero dahil ang mga doktor ho kasi dito, sa Cyprus, alam nyo, kung ikaw ay nakalimot, sila ho ay hindi nakalimot. Kasi nga naman, meron ho silang record, kumbaga. So, kapag ka nakalimot ka sa araw ng iyong pagbisita sa kanya, sila mismo ang tatawag sa'yo, gaya ho ng ginawa ho sa akin noong mga nakarang araw. Kung kaya nga naman, nitong araw na ito, kaninang umaga, kanina lang ay nakapunta ho tayo, nakapagbisita ho tayo sa aking doktor. At maraming salamat sa Diyos kasi nga ay okay naman daw yung aking follow-up check-up mula sa aking doktor. Kaya thanks to God, mabuti na lang nung sinabi ko sa aking mga amo ay pinayagan naman ako kasi dapat lang naman kasi na magpunta sa doktor. So sa next check-up ko ulit ay mga 2 buwan pa. So first week daw ng July. So kailangan magpunta ho tayo doon kasi kailangan talaga. No, hindi ko ito ibabaliwala kasi para sa akin ito, no? Para sa aking kalusugan. Daw sabi ko nga ay okay naman daw ako, healthy naman daw ako, at wala naman akong dapat na ipangamba. Ganun pa man, magpapakita pa din ako sa susunod kong check-up. Kung kaya kayo na aking mga kababayan na nandito ho sa abroad, wag ho natin baliwalain kapag meron ho tayong mga nararamdaman, no? At hindi lang ho yung may nararamdaman ka na magpakita sa iyong doktor, dapat talaga meron ho tayong mga pagbisita sa ating mga doktor. May nararamdaman ka man o wala kang nararamdaman. So kung minsan kasi, di ba, tayong mga OFW, aminin nyo, no? Kayo din, para bang napakagaling nyong mag-advise sa iba. O ganyan ho si manang ninyo. Kapag meron tayong kababayan na nakakausap tayo at nakakapagsabi siya ng kanyang mga sakit, ano yung una nating sinasabi sa kanila? Di ba nga, magpa-check up ka sis. Huwag mong i-ignore yan. Kailangan mong pumunta na sa doktor. Huwag mong ibaliwalain. O di ba nga, ang ganda ng ating mga sinasabi pero mismo sa ating katawan ay hindi natin ito nagagawa madalas. Yan. Ganyan ho si manang ho ninyo. Kaya sabi ko nga sa inyo, no, wag lang sana yung ganito na minsan nagmamagaling-galingan tayo, no, sa pag-advise sa ating mga kababayan, pero ang sarili pala natin ay hindi naman natin kayang aksyonan din sa tungkol sa pangkalusugan natin. 'Di ba nga? 'Di ba pati sa pamilya natin kapag ang ating asawa, ang ating mga anak, ang ating mga relatives, kapamilya, no, kaibigan, pagka nagbahagi sila na sila ay may nararamdaman, o 'di ba nga, napakagaling talaga nating mag-advise. Napakagaling talaga nating turuan sila kung ano yung gagawin. Pero sabi ko nga, pagka sa sarili natin ay pag walang nararamdaman, di ba? Walang doktor-doktor. Kung minsan pa nga self-medication, ika nga. Okay pa din yung self-medication para sa first aid yun. Pero syempre, huwag mo nang palalain, ika nga.
bago magpunta sa doktor, no? Kung kinakailangan, magbisita talaga tayo sa ating mga doktor. Huwag ho natin baliwalain ang ating kalusugan. Napaka-importante ho yan. Kasi ito yung ating sandata, nasabi ko nga, sa ating pagtatrabaho. Dahil kapag may sakit tayo, paano pa tayo makakapagtrabaho? 'Di ba? Baka mamaya iayawan pa tayo ng ating mga amo at pabalikin pa sa Pilipinas. Kapag binaliwala natin, nagkasakit tayo, syempre may posibilidad na aayawan tayo ng ating mga amo at mawawalan tayo ng trabaho. So, napaka-importanting ingatan ho natin ang ating katawan, ang ating kalusugan lalo na. Nakakalungkot lang isipin talaga na may mga kababayan tayo na, alam nyo yon, dahil sa pagbabaliwala nila ay napahamak sila at mismong buhay minsan ay nawawala. Huwag ho natin hintayin na ganito yung mangyayari sa atin. Ano ho? Hindi biro ang magkasakit dito sa abroad dahil alam naman natin na wala tayong katulungan kundi sarili lang natin ang ating makakapitan. So kung magpabaya pa tayo sa ating kalusugan, paano na lang? Na kung minsan, 'di ba, mismong ating mga employer walang pakialam sa atin. 'Di ba? Maswerte ka kapag may amo ka na may care sa'yo. Na kapag ka nagsabi ka na meron kang nararamdaman ay hindi ka pagtatrabahuin, swerte mo kapag ka ganyan. At swerte mo kapag ka napaka-supportive ng amo mo, na kapag ka nagsabi ka na kailangan mong magpunta sa doktor, ay pinapayagan ka niya. Alam naman natin, ang buhay lang ay iisa. Kung kaya naman, kung ano yung ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, ay dapat nating pakaingatan. Kumain sa tamang oras, kumain ng masusustansya, mag-take ng vitamins kung kinakailangan. At syempre, wag naman ho nating abusuhin yung ating katawan sa pagtatrabaho. Kinakailangan din ho nating magpahinga, basta may pahinga na ibinibigay sa atin ng ating mga amo. Wag ho kayong mahiya na magpahinga. Ipakita nyo din na talagang napapagod kayo, di ba? Huwag kayo yung palagi na lang sinasabi nyo, kaya ko. Di ba? Na kung minsan talagang yung ating katawan ay bumibigay. Madalas ho yan. Dahil tayong mga kasambahay, lalo na, di ba, araw-araw tayong kumikilos, araw-araw tayong gumagawa sa loob ng bahay ng ating mga amo. So yung stress na ating nararamdaman kapag ka hindi natin na-manage ito ng mabuti ay, alam nyo yon, pati mental health ho natin ay maapektuhan. So napaka-importante ho talaga na yung ating kalusugan ay pakabantayan, pakaingatan, at huwag abusuhin ang ating mga katawan. Sa mga baguhan, huwag ho kayong magpakitang gilas na alam nyo naman na meron kayong rest time. Kapag kabaguhan kayo, ay magpahinga ho kayo. Alam nyo ba? Oy, may share ko ulit, may paalala ko ulit. Nung mga baguhan ho, si Manang ninyo dito sa bahay ng aking mga amo, ganyan ho din ako. Nagpapakitang gilas din ako sa aking mga amo. Na, alam nyo ba, nung baguhan ako, halos maghapon akong kumikilos sa loob ng bahay ng aking amo. At nahihiya ako na huminto. O di ba? Mali pala yun. Kasi hindi mo marinig sa mayong mga amo na magpahinga ka naman. Di ba? Kung minsan may mga amo na ganito, hindi mo marinig sila, nasasabihin ka na, magpahinga ka naman, pagod ka na. Ay naku, hindi. May mga amo na aabusuhin ka talaga. Hanggat hindi ka nagpapahinga, hindi ka rin sasabihin na magpahinga. Kaya sa mga baguhan meron ho kayong rest time, Wag na wag kayong papayag na maghapon kayong magtatrabaho na walang pahinga. Magpahinga kung kinakailangan. Si Manang Hunin ninyo ay meron hong 2 oras na pahinga sa tanghali. So, di ba nga? Pero si Manang ninyo sa bahay ng aking mga amo, marami hong pahinga dito. Kaya pasalamat na lang ako, Kasi marami hong pahinga dito sa bahay ng aking mga amo. Kasi nga naman, sabi ko nga sa inyo, itatatlo lang ho kami. So, mag-asawa lang ho yung aking mga amo. Maibahagi ko ulit, dati, 4 ho kami. Ang pang-4 ho ay yung aso ho na alaga ko. Pero dahil sa katandaan, lumisan na rin yung aking alaga. So, parang 5 taon na nawawala ngayon yung aking alagang aso. So, ayaw na rin nilang kumuha ng ibang aso kasi nga daw, paano na lang kapag ka umuwi ako. Kasi nga naman, ang aking mga amo, sabi ko nga, may edad na sila, matatanda na sila. So, hindi na nila kaya pa na makaigala yung aso kung sakaling kukuha sila. Kaya sabi nga nila, wag na lang, hindi na lang daw sila kukuha. Kaya, pasalamat din ako kasi nabawasan yung aking trabaho dito sa bahay ng aking amo, Bagamat sabi ko nga, marami hong upo dito sa bahay ng aking amo. Kaya naman, ang laki ng pasasalamat ko na marami akong rest time.
na madalas ako na lang din yung nagpapapagod sa aking sarili. Siyempre, hiya naman tayo, no, na kahit na ganon yung aking sitwasyon sa bahay ng aking mga amo, ay alam nyo yon, ako na rin ang nagpapapagod, sabi ko nga, sa aking sarili. Kasi nahihiya ho tayo na yung paupo-upo lang dyan, na alam nyo yon, na kahit wala na hong gagawin, kumikilos pa din. Na kahit na malinis ang bahay na ni amo, nagpapampag pa rin tayo sa bahay nila. Salamat sa Diyos dahil nakakaya ko pa din na mag-stay, na magtrabaho para sa kanila. So guys, hanggang dito na lang muna at sana ho meron ho tayong natutunan sa aking mga sinabi sa inyo. Kaya sabi ko, importante, huwag ho nating pabayaan ang ating kalusugan. So bago ho tayo magtapos, baka ho naman, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking maliit na bahay, please do subscribe, like, share, and comment down below. Marami pong salamat sa inyong lahat at mag-ingat ho tayong lahat, sa angmang panig ng mundo kayo naroon. Marami pong salamat. Love, love, love. Mwah, mwah, chup, chup. Bye guys!